Okay, simulan po natin ang pinakauna. Ito po. Nako. Ako personally po, ang tingin ko dyan, malamang sa malamang po, ay iaakyat po, magbobotahan sa House of Representatives at iaakyat po sa Senado ang impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Meron pa pong isang hearing sa House of Representatives, meron pa pong isang hearing sa House of Representatives sa House Committee on Justice next week, April 29, if I'm not April 29, tama ba? Correct me if I'm wrong. Pero next week po, Wednesday, meron pa nung last na po na hearing at inaasahan natin sa hearing next week sa House Committee on Justice ay patungkol na po doon sa issue na pagngontrata ng mamamatay tao ni Vice President Sara Duterte para patayin. Nagbilin siya na patayin si PBBM, si First Lady at si dating Speaker Martin Romualdez. Yun po yung pag-uusapan sa susunod po na hearing ng House Committee on Justice. At malalaman natin doon, galing mismo sa NBI, inaasahan na ang NBI na po, ang mga tauhan sa NBI ang magiging resource persons next week patungkol sa yun nga yung pagbabanta po sa buhay ni Vice President ni pagbabanta sa buhay ni presidente na mismo ni Vice President Sara Duterte. At kung sakali man pakitaan po, nagbotohan po ang House Committee on Justice at nakitaan po ng probable cause, yun na po yung pinaka-last na stage. Yung ma-determine kung may probable cause ang lahat ng mga aligasyon laban sa Vice Presidente. At pag yun po nagbotohan po sa House Committee on Justice, ay iaakit na po yun sa plenary. Pagbobotohan po rin yun sa plenary. At kung makakuha po ang plenaryo ng 1/3 vote, ay yun po ay agad-agad i-endorso na po sa Senado. Forthwith. At inaasahan natin pag akyat na po, ihatid na po yung mga articles of impeachment doon sa Senado, ay tatanggapin po ito agad-agad ni Senate President Tito Soto. Hindi na po pagbabatihan ang anong ibig sabihin ng forthwith. Di ba? Hindi kagaya last time na madami pang chichibureche. So, inaasahan natin ako personally, ang tingin ko po maaakyat po. Malaki po ang posibilidad na iaakyat po sa Senado ang impeachment at doon po magta-trial baka Mayo sa late May or early June. Posible. Depende po sa targa. So, ang sabi po ni Tito Soto, kung the moment na iakyat na po sa Senado at magiging na po silang impeachment court at mag-impeachment trial, ang gagawin daw po nila ay meron silang blueprint, yung pong corona impeachment nung nangyari ng 2012, kung saan po si dating Supreme Court Justice Renato Corona ay nahatulan po ng guilty at na-impeach po. Ang sabi po ni Senate President Soto na yung gagamitin daw po nila, i-adapt nila yung impeachment rules noong panahon po ni Renato Corona. Yun yung babasihan nila ng mga yung rules na ipa-follow nila sa paglilitis nila, kung lilitisin na nila si Vice President Sara Duterte. At alam po natin na si Renato Corona, doon po sa mga nakaka-remember pa noong 2012, kung ano nangyari kaya dating Supreme Court Justice Renato Corona, siya po ay nasapol dahil lang po sa SALN. Ang kanyang SALN po, yun lang po. Mahigpit po ang SALN. Meron na pong mga personalidad sa politika na impeachable officers na nadali
nadadali po ng SALN lang. At alam po natin, nung narinig natin po nung April, kailan ba yun? Nung April 22, nung nagsalita na po ang ombudsman, yung representative ng ombudsman regarding po sa SALN ni Vice President Sara Duterte, at narinig din po natin yung sinabi po nung AMLA Executive Director ni Ventura. Isa po ang usapin po ng SALN, isa po ito sa mga nakikita natin na posibleng mabigat po na dapat na mabigat na aligasyon laban sa Vice Presidente. SALN. Madadali siya sa SALN. Meron pong president ang SALN, ang usapan ng SALN, kasi naka-impeach na po ang SALN ng iba pang impeachable officers bago siya nasalang sa ganitong klaseng sitwasyon si Vice President Sara Duterte. So, ang gagamitin pala nila sa Senado ay yung mga rules noong 2012 sa pagpapatalsik, pagpapa-impeach kay SJ Corona bilang Supreme Court Justice, na hindi na po siya makakatakbo sa kahit anong posisyon sa gobyerno. So, sumangalawit ngawa kasi wala na po si CJ Corona. Siya na po ay pumanaw siya. Hindi pa po siya nabibindicate nung pumanaw siya. Pero sa kalaunan, nabindicate din siya. Pero hindi natin alam sa sitwasyon. Hindi po kaparehas ng sitwasyon si CJ Corona at sitwasyon ni Vice President Sara Duterte. Hindi. Doon kay CJ Corona, walang confidential funds po involved doon kay CJ Corona. More on yun sila, pera nila, pera ng pamilya niya, nabusisi, pati yung mga bank accounts ng asawa niya, mga anak niya, dollar accounts. Yun yung nakadali sa kanya. Hindi niya dinisclose yun. Pero pera po nila yun, hindi po yun pera ng kahit ng taxpayers. Ang kay Sara Duterte, pera po ng bayan, yung confidential funds. So yun, titingnan natin, mamanmanan po natin yung takbo po ng impeachment proceedings laban kay Sara Duterte. Alam po natin, meron pang isa next week at inaantabayanan po ng lahat yun. So ito, mala-corona, patay kung mala-corona pala ito, ibig sabihin kung sasalin, yun nga, good luck. Dapat natatawa po nga ako kasi kahapon na nagpatawag po ng press conference ang mga defense attorneys ni Vice President Sara Duterte at doon sila nagpaliwanag sa press. Hindi po yun yung proper venue. Dapat pumunta sila doon sa house na dapat doon sila sa hearing nagtatatalak at pinakita yung kung ano yung mga sinasabi nilang mga palusot nila na yung cash deposits ay nilagay sa others. Huwag po ninyo kaming gawing tanga. Specific po nilalagay doon sa mga entries kung cash deposit, doon nyo ilalagay yung amount. Hindi po nilalagay, my God, hindi po nilalagay yung cash deposits. Pag sinabing cash deposits, doon po ilalagay sa entrada ng cash deposits. Hindi po yun nilalagay sa others. Huwag po ninyong gawin tanga yung mga Pilipino na nakikinig at alam, sumunod kung paano mag-fill up ng form. Malinaw yun, cash deposits, properties, meron po yung tinatawag na indication, cash deposits, tapos ilalagay mo doon vehicles, real properties. Ganun po yun. Hindi mo i-clump yun sasabihin mo lang others. Others po is usually jewelry. Others, gadgets. Yun yung others. Hindi po nila lump sa others yung cash. Kasi meron pong sariling lalagyan, meron po yung sariling lalagyan ng entry na cash deposits. Malinaw po yan. Hindi ko alam kung anong ginawa. Anong klase, saan hinugot po ni Attorney Michael Poa yung kanyang palusot kahapon.
Kaya sumakit po yung ulo ko. Yung others po, usually, yung mga jewelry, mga alahas, yan po yun usually nilalagay dyan. Oh. So next po tayo. Meron po ngayong araw nagmarcha 500. 500 guro po pumunta po sa Department of Budget and Management. At nanawagan sila ng 15,000 sa 15,000 salary hike. 15,000 salary hike. DepEd ba ito? Bakit sa DBM kayo pumupunta? Hindi ba dapat sa DepEd kayo? Hindi ba dapat kausapin niyo muna si Secretary Sani Angara? Anong klaseng teachers to? Guro ang nakalagay dito di ba? So kung guro kayo, so kung sa public school po kayo, sako po kayo ni DepEd Secretary Sani Angara, pero bakit kayo nangangalampag sa sa DBM? Dapat kung kayo po ay may reklamo, doon po kayo pumunta sa head of agency. In this case, sabi guro. Guro, DepEd. Kung public school teachers ito, guro, DepEd. DepEd po ang dapat mangalampag sa DBM kung merong mga kakulangan ng pondo ang kanilang ahensya para lang maano yung mga salary hike or salary increase or needs ng mga guro. Yan ang problema sa atin Hindi natin alam kung saan tayo dapat pupunta ng proper channels. Tapos pupunta tayo sa maling channel, tapos magagalit tayo. Ano ba? 'Di ba? Kung kayo magrereklamo, siguraduhin na ninyo na pupuntahan ninyo doon yung lugar na kung saan po kayo matutugunan ng reklamo ninyo. So kung kayo po ay teacher, public school teacher, at kayo po ay merong grievance, pumunta po kayo doon sa DepEd, sa ahensya ninyo. Doon kayo magreklamo. Hindi kayo didiretso ng DBM. At mangingigi doon na bigyan kayo ng salary increase. Hindi pa nga kayo pumunta doon sa DepEd Sabihin niyo sa DepEd na ganito, kailangan namin ito, pwede ba kami matulungan nit ganito? At ang DepEd ay pwede yun itugon sa DBM or mismo kay PBBM. Kasi alter ego naman yan sila kung sekretary ka ng kabinete. So bakit ang guro pupunta diretso sa DBM? Wrong channel po kayo, wrong location. Unahin po ninyo yung ahensya niyo, head of agency ninyo. DepEd po, kung kayo po ay guro. Pero anong klase? DepEd muna po. DepEd. So, okay na. Klaro na yan ha. Kung gagawa po kayo ng isang bagay, siguraduhin po ninyo the first time you get it right. Hindi yung ito na guro ka tapos punta ka sa DBM. Reroute po. Mag-reroute kayo. Yung mga guro na 500 na guro na pumunta dumiretso sa DBM sa init ng araw ngayon, pumunta muna po kayo sa inyong head of agency sa DepEd at doon po kayo mag-file ng inyong grievance. Okay? Klaro na? Klaro. Next. Ito, ano ako dito kanina, napaisip ako kanina, nabasa ko po to, maaga po kami lumuwas sa Leyte dito sa lugar na pinuntahan namin ngayon. At alam na po natin na may nagpadala po ang ating gobyerno doon sa the Czech Republic. Mga tauhan po ng Department of Justice pumunta na po doon sa the Czech Republic dahil nga po nabalita na nandoon si dating Representative Saldico. Alam natin na noong April 16 ng gabi, nabalita po na yun nga, na word is nahuli. Ginamit mo na word nahuli
doon sa border habang siya po ay tumatawid papuntang Germany. Nagkaroon po ng problema ang kanyang papers, immigration papers. Ang hindi po Interpol yung nakasakop sa kay Saldico, kundi ang border patrol po doon sa the Czech Republic. So ngayon po ay naglabas po ng clarification ang Department of Justice patungkol po sa pagkahuli ni Saldico at technically ito ay sorry ang sabi po kanina technically hindi daw siya arrested. Okay, hindi siya arrested, pero hindi rin siya restricted po ang kanyang liberty. Ibig sabihin hindi po siya basta-basta makalabas kung saan man siya nakadetine. So kung sa Tagalog pa, nakakulong. Okay. For analogy, ano ba naman to? Ito daw ay parehas sa isang tao na napunta sa airport at hindi po siya pwedeng lumabas. Dumating siya sa airport at hindi siya pwedeng lumabas kasi may problema po ang kanyang pasaporte, may problema ay ang kanyang immigration papers, kaya hindi siya po pinapalabas ng tawag dito ng terminal. So doon sa mga nakapanood po ng movie ni Tom Hanks na nagngangalan pong titled Not the Terminal, kasama po niya doon si Catherine Zeta-Jones. Silang dalawa po yung starring ng movie na doon. Ganun po yung analogy na nangyari kay Saldico. Dumating siya, nandun siya sa terminal, pero dahil may problema yung kanyang papeles, ay hindi po siya pinapalabas doon sa terminal. Hindi po siya nandoon siya naka-detain sa airport or kung saan man to siya. Yun po yung analogy, yung movie ng The Terminal ni Tom Hanks. Kung kayo po ay curious, hanapin po ninyo yon sa Netflix, kung nandun po sa Netflix or kung saan po kayo, na kung napanood ba ninyo, i-Google ninyo, i-YouTube ninyo, hanapin po nyo yon. Ganun po yung analogy na pinoprovide ng Department of Justice sa sitwasyon ni Saldico. So, hindi daw siya arestado, pero hindi din siya makakalabas doon kung saan siya nakadetine. At alam ko, ang sinasabi po nila is binibilisan po ng ating gobyerno ang mga kailangan gawin para po ma-extradite or ma-deport pabalik ng Pilipinas itong si Saldico. Gumagawa po ng paraan ang gobyerno para tayo po yung unang papunta po dito si Saldico at hindi po sa ibang lugar. Kasi alam po natin, sabi nila, na meron daw pasaporte ng Portuguese passport itong si Saldico. At alam po natin na kinansila po ng Philippine government ang kanyang pasaporte ni Saldico. Parehas po sila ni Harry Roque. Yun po ay nangyayari kung sila po ay fugitive, considered fugitive from the Philippines, na tumatakas at ayaw ipasailalim ang kanilang mga sarili sa batas ng Pilipinas. So yun. So sige. Hindi ko alam kung anong impact nito kay PBBM kasi alam namin, nakita po namin na excited po siya. Napanood po namin, nandun po ako sa Manila nung lumabas po ang balita na yun nga, na nahuli si Saldico doon sa Czech border. Pero sige, hindi daw nahuli, hindi arestado, pero nakadetine. Sige, ano lang yun, semantics na. Anyway, yun po ang paglilinaw ng DOJ. Hintayin po natin ang gagawin nila para ibalik na po dito si Saldico para siya po ay paharapin sa limpak-limpak na mga kanyang kaso na haharapin. At sana kung sa pagkakataon yun, sabihin na po niya ang nalalaman
dapat sagutin niya po lahat ng katanungan na dapat niya sagutin. Harapin niya. Kakulango. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Sara nababali na siya. Sara nababali na siya. Digong masusunog na siya. Digong masusunog na sa. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Puro fake news ang dedes. Puro fake news ang dedes. Mga troll farm, mga date. Dupites, dupites. Puro fake news ang dedes. Puro fake news ang dedes. Mga troll farm, mga date. Dupites, dupites. Tangga, tangga, luga, luga.